Magandang umaga. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Toneta at Bitag Dean. Kami po ang makakasama niyo muna dito sa hashtag Ipabitag Mo. Okay, bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong ngayong araw na to, nais muna nating pasalamatan ng ating mga public service sponsors at partners. Panoorin muna natin ito. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Maraming salamat sa mga sponsors sa patuloy na pakikipagtulungan ninyo dito sa hashtag Ipabitag Mo at sa advokasya namin. Para naman sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Kaya ngayon, diretso na tayo sa sumbong. Ano mang problema, reklamo, sumbong. Bibigyan ng naagaran, aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ng aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Pangarap na barko, naging bato, nagpakilalang retired general, manloloko daw. Sikat na networking company, inirereklamo, pinangakong produkto hindi binigay, mga biktima gusto ng refund. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman meron tayong reklamo na mula Pampanga ay lumapit sa hashtag Ipabitag Mo si Rodel Ronquillo upang ireklamo ang nagbenta sa kanya ng barko. Hindi raw siya nagdalawang isip na makipag-transaksyon sa taong ito dahil nagpakilala daw itong retired general. Kaya naman agad siyang nagbigay ng 3.2 million pesos para sa barko na kanyang binili. Ang buong detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag Ipabitag Mo para makuha po yung perang kinuha sa akin ni Luis Luntayaw na 3.2 million. Si Luis Katimbang Luntaya, retired General Luntayaw, siya nagpakilala na siya yung may SPA sa mga barko ng Jimenez na inalok na bilhin yung mga barko. Kasi nung nagbigay ako ng 470,000 sa kanya, sabi niya, 7 days lang lalabas yung mga documents. Kaya lang yung nangyari, almost 1 month na, wala pang lumalabas na documents. Kaya nagpasya ako noong July 29, pumunta na ng General Santos para mismo ako, masaksihan ko yung pagpaprocess nilang mga documents. Kasi nagda-doubt na ako eh. Nung pagpunta ko doon, nakita ko, maliban sa akin, may nakapagbayad pa pala na ibang buyer. Nagalit ako, ganun din siya. Kasi alam namin, isa lang yung nakapagbayad ng barko. Ngayon pala, 2 kami nakapagbayad. Pasya kami ni Kapitan Casiao na pumunta ng Manila para harapin uli Star General Luis Luntayaw na magpirmahan uli ng kontrata para maayos yung problema. Kaya lang, nung pumunta kami doon, nalaman namin, mismong representative ng mga Jimenez, hindi daw kilala si Luis Luntayaw. Hindi daw siya legit. Walang nakarating kahit ni isang 5 sa mga perang binigay namin sa kanya. Sir Ben, tulungan niyo po ako at tawa po ako. Sana maibalik po yung perang binigay ko kay Luis Richard Luntayaw po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo.
Okay, so bago natin simulan ang investigahan, narito muna ang ilang detalye na ibinahagi sa atin ni Sir Rodel. So, nakilala ni Rodel ang isang retired general sa pamamagitan ng isang ahente. Nitong May 15, 2023, nagpirmahan ng kontrata sina Rodel at ang nasabing retired general. Para ito sa bibilhin ni Rodel na scrap metal ng mga barko sa General Santos. 4 na barko at isang tugboat ang binili ni Rodel. May 23, 2023, nagbayad ng 2,530,000 pesos si Rodel kay retired general. Ang pera na ibinayad ay ibibigay daw ni General sa totoong may-ari ng mga barko. May 29, 2023, nagbigay muli ng 470,000 pesos si Rodel kay retired general para sa pagproseso ng mga papeles. Nakaraang July 29 ay napagdesisyonan ni Rodel na pumunta na sa General Santos dahil natatagalan na siya sa pag-aasikaso ni retired general. Kasama niyang pumunta sa General Santos ang ahente ng umano'y retired general. Ngunit pagdating sa General Santos, nakilala ni Rodel si Virgilio Casiao. Ayon kay Virgilio, siya rin daw ay binentahan din ni retired general. Okay, so ito yung date. August 3, 2023, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap-usap sina retired general Rodel at si Virgilio. Napagdesisyonan daw nilang tatlo na sila na ang magiging owner ng mga barko. Ngunit nung bumalik muli si Rodel sa General Santos para matignan ang mga barko, may nakausap siya at sinabi sa kanya na hindi kay retired general ang mga barkong ibinibenta. Okay, makakausap natin ngayon live dito sa ating studio ang nagrereklamong si Rodel. Magandang araw po sa'yo. Magandang araw po. Sino po itong inirereklamo niyong retired general? Si retired General Luis Lontayaw po. Ito ay general ng alin? Ng police, ng army? Pagkakaalam ko po, police po siya sa PNP. Police. PNP? Apo, PNP general, okay. Matanong ko po, paano po nalaman na mayroong bentahan o bilihan ng barko? Although may kaibigan siya nagpakilala kay General. Actually, nag-umpisa yan January, negotiation. Hanggang sa pinipilit nila akong magbayad kaagad, mag-down payment ni Luis Lontayaw. Pati yung mga bata niya si Reynaldo. Reynaldo, pinipilit nila akong down payment. Down payment na. Pero kami, siyempre, sa ganyang kalaking halaga, nag-investigate muna kami ng mga documents. Although, pinakita niya yung SPA niya sa mga, sabi niya sa mga Buena Suerte. Yung may-ari ng barko. Buena Suerte is company? Company po. So yung barko ay yung mismong mga title, lahat na pinakita sa yung papeles is nakapangalan doon sa company. Tapos itong Luis ay nagpakita sa iyo ng SPA showing na pwede siyang makipag-transact sa iyo, special power. Siya po daw yung inatasan ng may-ari ng barko na ibenta yung mga barko. Which is why yung purpose ng SPA. Okay. Tapos, ano nangyari doon sa pagkatapos ng pag-uusap ninyo? Nung nakapagbigay ka na ng pera, anong naging usapan? May mga any update ba sila or any turnover, anything? Ano nangyari? Ayun nga po, nung nakapagbigay na ako 2.5 something sa kanila, sabi nila, 7 days lang matatapos yung permit. Although, sabi ko, Permit sa permit sa pagkatay ng mga barko po. Opo, sabi na 7 days matatapos. Although, hinayaan ko po. Alam ko yung proseso dyan, medyo may katagalan din po. Naging impatient po ako sa sitwasyon dahil nakapag-down na po ako eh. Inayaan ko po na buwan na po yung lumilipas. Parang iba na to kako. Kaya kinokontak ko time to time yung tao niya doon sa Gensan. Sinong tao si to? Reynaldo po. Si Reynaldo, okay. Opo. Kinokontak ko tapos tinatanong ko anong naging progress. Progress na Sabi ni Sir, sabi niya, hindi ko alam kasi tanungin mo si General kasi siya yung may alam. Parang pinaganoan na ako. Siya yung may alam diyan kasi siya yung may hawak doon sa Harbor permit. Siya nagpapayo ng Harbor permit, sabi po. Hanggang sa natatawagan ko naman si General noon, sumasagot naman siya, Jen, pwede
pumunta ako ng Gensan. Tumulong na ako sa pag-ayos ng papel ka ako para naman madali. Kasi, Para mabilis na, matapos although yung na. pera kasing kinuha ko dito, inutang ko rin. Nag-i-interest siya, sir, kaya ako nagmamadali ako na para mabalik ko kagad yung pera. Alam naman niya, bago ko sabi ko, Jen, yung pera na to, utangin ko lang. Susugal ako dito sa dahil sabi mo, madali lang ibalik yung pera dahil malaking kikitain. Ako naniwala naman ako sa kanya. Although, pagkakalam ko, retired general siya, hindi siya manloloko. May credibility siyang pinanghahawakan. Yes, So, yung nandala ako pinanghahawakan mo, kung saan, bakit ka nagtiwala, ay dahil siya ay isang retired general. Opo. Yes. So, Sabi siyempre, niya nga, isip mo, malaking tao. Malaking ganyan, tao. ganyan, kredibilidad, hindi ako lolokohin. may pangalan. May pangalan po. Opo. Pero matanong ko lang ha, kasi kakaiba yung sumbong mo bumili ka ng barko. Opo. Bakit po kayo naging interesado na bilhin yung barko? At ano bang gagawin nyo doon? Actually, yung barko po na yan, ganito po yung naging proseso dyan. Pag nabili po namin, i-scrap namin. Tapos idadala namin sa melting company. Doon, So, bibenta yung rin po materials namin. ng barko na luma, nasisirain at part out more or less, Apo. yung mangyari is tutunawin. Tutunawin na po. Pagkatapos parang gagawin bagong materyales para sa Apo. mga gagawin na Apo. susunod na Although, materials. pag dinala po namin sa melting company yun, bibilin sa amin ng, let's say, 20 pesos per kilo. Ganun po yung bilihan. Binili So ko parang binili mo yung barko para ipakilo. po, Parang sir. ganun. Opo. Ay, scrap na po. Scrap na Sa po. junk shop, di ba? Sa junk shop na po Parang siya. gano'n. So hindi mo naman pala purpose na gawin parang i-restore or something. Wala naman. Akala ko ibabiyahe mo. Malaking halaga po siya. Malaki-laki pala. Talagang Saka hindi na ko po din sila. ibibiyahe. Tutunaw ko din yan. Saka hindi na po sila pwedeng, pwedeng i-restore. Ilang kilogram disposal. ang bibilin mo? Lahat ba yan? Or Lahat na-weight po mo yan, actually estimated, na po nasa 3 million kilos po 3 eh. million napakalaki. Wow. Opo, 3 So kung million. 20 pesos per kilo times 3 million. Opo, 3 million Kaya kilos. pala mahal. Mga 60 million. Ganyan po. Wow, 60 laki. million. Oo nga, kahit sino naman siguro Opo, mag-uutang kaya ng 3 hindi. million, katubos naman 60 million. 60 million po. 57 yung balik sa'yo. Okay, Although, nagka-interest kayo. doon sa magiging hati po naman yung bibili namin sa kanila ng 8 pesos per kilo yon. Tapos yung tira sa amin po noon, yung 12, sa amin po yung 12 pesos. Pero sa amin pa yung gastos noon nung bali matitira mga 6 pesos na lang po yung magiging markup. Oh, malaki pa rin. Malaki pa rin po ako. Kaya, Yun, malaki honest pa rin pa rin. kita. kaya ganyan din po ako na ako po, naghahanap buhay ako legal, sabi ko. Nagpapakahirap ako para sa pamilya ko. Ngayon, minsan lang na isang retired General Luis Lontayo pa yung sisira ng kinabukasan ng mga anak ko. Parang ganyan po. Ang sakit po sa akin. Kaya po lumapit po ako sa inyo na matulungan niyo ako. Alam ko naman. Tapos nung nag-uusap kayo noon nung ka-transaction mo si retired general, paano mo nalaman na siya ay retired general? paano ka Siya nakasiguro? nagpakilala? Ano ba yung pagkaupo niyo pa lang? O boss, oo nga pala, retired general ako dati. Anong Actually pagkasabi niya sa'yo? po, yung mga kaibigan niyang ahente, si Francisco de Guzman, siya po yung nagsabi sa akin, retired siya. Nung bago ka pa ipakilala, sabi niya siguro na, may papakilala ko sa'yo isang retired general. Gusto sana makipag-usap sa'yo or kung interesado ko sa barko, ganyan. May hawak siyang barko. Sabi niya sa akin, may papakilala ko sa iyo. Sabi niya po, tawagan ko, may hawak siyang barko, sabi niya. Barko ng... So sinabi mo dito sa kaibigan mo na interesado ka bumili ng barko? Opo. Sabi na gagawin mo scrap. Scrap, opo. Tapos sinabi niya na meron siyang kakilala. Apo. Doon mo nakilala itong Luis. Luis po, opo. Itong kaibigan mo pa, may porsyento din siya. Opo, ahente po siya. Maahente talaga siya. 5% po siya sa mga ganyang po. Middleman. Opo. So ano na nangyari yung sa pag-uusap niyo ni General? Ayan Ni nga po. retired general. Ayan nga po, nung pumunta ako ng Gensan, nung nag-usap-usap kami dito sa Manila nila, ni Virgilio Casiao, si retired General Luis Lontayo, tsaka ako, nagkasunduan po kami na nagkapirmahan po kami ng bagong kontrata na kaming tatlo na yung para yung problema matanggal na po. At least kahit kumita na ng konti, okay na po sa amin. May MOA kayong pinirmahan. Po. MOA. And then, pagkatapos po nun, inayos na namin yung mga documents from Marina to Coast Guard. Nung sa Coast Guard na po kami, ayun nga po, lumitaw na yung problema. Yung mga barko po pala, nakasanla sa Alliance. Yung binibenta niyang barko, nakasanla sa Alliance.
Alliance is, ano tong alliance? Company po siya, tuna company. Manufacturer ng tuna po. Okay, so sino ba yung talagang totoong may-ari ng sinasabing barko? Ayun po, isang pamilya po na yung may-ari po ng barko. Ito ba yung sinasabi mong yung may pangalan na company? Yung Opo. talagang nandun sa papeles kaya siya may SPA. Opo, opo. So yung may-ari ng company is yung pamilya na yun. Opo. Oh, so nakikita ko dito, ahente lang din. Si Luntayaw. Although doon ko rin nalaman po na yung down payment namin na 3 million, walang nakarating ni Singko sa pamilyang Sa totoong bayari may-ari. totoong may-ari po ng. Nasaan yung pera? Yun yung tinatanong kanina ni Ayun nga po yung nung tinanong ko na kung nasan, ayun po hindi na makasagot. Ibig sabihin nasa kanya na po yung pera. Kanino? Kay Luis, Kay retired general. po, nasa Luis. kanya na po yung pera. Communicate pa ba sa iyo itong tao? Actually, last namin mag-usap, September po eh. Sabi niya na-hospital siya eh. Hindi na po nagparamdam. Tapos simula nung September, hindi na Wala na po. nakapag-usap. May mga kaibigan din ako na malapit sa kanya eh. Sabi, pakalat-kalat lang dyan, sabi ka. So yung itong company na sinasabi or yung totoong may-ari ng barko, meron ba talaga silang kahit anong pag-uugnayan dito kay Luis o talagang hindi nila kilala, hindi nila kung ano-ano? Paano nakuha ni Luis itong sinasabing papeles? Nung nakakausap ko yung kinatawan po ng mga pamilya, may-ari talaga ng Yung mga barko. family representative. Ngayon po, sinabi niya, falsification Falsification of documents documents. po lahat daw ng hawak niya. Hindi daw kilala ng mga pamilyang ito, yung si retired General Luis. Nagkaroon po ba ng pag-abot mo ng pera, personal po ito, na inabot mo kay retired general? Opo. O nagkaroon po kayo ng acknowledgement o ano po? Meron po. Meron kompleto. So, kompleto po yung documents Okay, po dyan. so documented lahat. Opo. Ano, sabi ko nga is, kasi minsan, di ba, sabi nga nila, bago ka magtiwala, i-gain mo muna. Di ba, yung tiwala, kukunin mo. Si Sir kasi, nagtiwala siya dahil nga, sabi niya nga, mayroong credibility yung tao, kilala. So yun yung pinagtibayan niya na hindi talaga siya lolokohin dun sa transaction. Wala tayong magagawa. Ang tanong din dito, Ma'am Tonet, kung ito ba'y totoong retired or general talaga? Yun. Baka mamaya general janitor, ganyan, mga general cleaner, mga ganyan. General problem. Actually, Ito ginawa, general problem. masasabi mo kung ganyan eh. Kasi sa ganito lang po kung tao, sinantamala niya yung pagkailangan. Sinamantala ka. Sinamantala. Tama Well, naman. kahit Ikaw, gusto mo lang naman magnegosyo eh. Opo. Oh. Pero siguro, pinag-uusapan na rin natin siya si retired general. Bakit hindi natin subukan kung may number naman, no? Baka mamaya, swertehin naman tayo. siya, try nga natin Try i-ring nga tong natin, inireklamo i-ring na natin. sinasabing retired general daw, itong si Luis. Tingnan nga natin kung sasagot to. Okay, so titignan natin kung sasagot itong Luis. Siguro kung marinig natin yung pagre-ring para makita natin kung talagang sasagot. Bigyan natin siya ng karapatan. No, na marinig yung kanyang panig. Tama. Makuha ang kanyang panig. Mm. So sir, ilang sabi mo nga yung pera mong ininvest dito is tumutubo na. Ano to, inutang mo rin. Opo. Actually, ginugulo na po ako ng pinagkautangan ko. Sabi ko nga 2 months to 3 months mabibigay ko kasi alam ko, malaki ka Kasi agad mga 2 to 3 months isip mo na matatapos mo na Matatapos po kaagad yung yung ano, pag-scrap lahat. Ngayon, 8 months na po yung lumilipas, sir. May get 8 months. Opo, so galit na parang po sa akin 6 yung- months na hindi na Galit na po mabayaran. sila sa akin puro lang daw ako nangangako na ganyan. Sa ngayon po wala naman po ako talagang alam na ibabayad, sir. Kasi naloko ako ni Luis. Luis. Luntayaw okay. po. Okay. Sige nga, parinig Tignan nga natin kung sasagot itong Luis. Tignan nga kung magre-ring. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Isa pa. Okay, isa pa. Tignan nga Sabihin natin. naman niya isang beses pa lang umayaw na kayo. Gagawin natin 2. Okay. So talaga makikita natin na hindi talaga sumasagot itong Luis Luntayaw. Hindi matawagan, Sir Carl. Hindi talaga sumasagot. Hindi talaga Hindi matawagan. talaga siya matawagan. Oo. So siguro magbigay lang ako ng update tungkol dito sa
pag-verify ng identity nitong sinasabing retired general daw ng pulis na si Luis. Kasalukuyan nakikipag-ugnayan ang bitag sa PNP upang ikumpirma kung totoo bang retired general ito si Luntayaw. Siyempre naman nagawa ng maraming ginagawa ngayon ng PNP natin. And ginagawa nila ng paraan at update tayo tungkol dyan. No? At siguro ngayon na para magawa natin ng aksyon itong reklamo ni Rodel, kakausapin natin ngayon yung sa Public Attorney's Office, Attorney Jose Noel Hilario. Good morning po, Attorney. Hi, magandang hapon po. Yes, good morning, Attorney. Naka-live tayo sa IBC TV 13 and CLTV 36 at sa mga social media platforms. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Tonet at Bitag Din. Sir, may lalapit na ako na parang case where isang tao daw ay kumuha or gusto sanang kumuha ng mga scrap na barko. Nakapagbigay na si sir ng pera, lahat-lahat na. Hanggang ngayon, sir, ay wala pa rin barko. No, sir? Yun, sir, yung concern namin. Hi, magandang hapon po, Sir Ruben. Kwento mo na lang kay Attorney. Po, from the Public Attorney's Office. Opo. Ayan po, Attorney, bali po, nakatransaction ko si Attorney. Umingi po siya ng down payment sa akin. Although lahat naman po ng transaction namin, may receiving copy po sa pagbibigay ko ng pera. Okay. Ayun po, Attorney, nung tanungin ko na siya kung saan yung barko na binibigay, yung binigay niya pong sa akin, barko, may problema. Hindi ko po magalaw. Okay. May mayari na pong iba. Tapos, yung mahirap dito, Attorney, yung sinasabi niyang binigyan siya ng SPA ng mayari, hindi naman pala totoo. Puro falsification documents na pala yung hawak niya. Ano pagkakala sa yung retired general? Kaya nagtiwala po ako, Attorney. Sabi niya, retired general po siya. Talakayan ngayong hapon po ay yung ultimate facts, meaning ano yung mga nangyari, para ma-evaluate po natin yung merito ng inyong concern at once makita naman po natin yung merit ng concern ninyo, kung saan po ito maaring mag-fall. Whether enough ba siya for filing a criminal case or at most po civil case. Sige sir, bali clarify ko lang po yung facts sa mga nadinig ko po. You mentioned na meron po kayong nakausap na isang representante or agent na ang purpose po ng inyong transaction ay para po mag-acquire ng isang vessel or barko. Tama po ba? Apo. And you also mentioned po na kayo po ay nagbayad na po ng down payment at meron naman pong acknowledgement receipts. Clarify ko lang rin po sir, you mentioned acknowledgement receipts, meaning yun lang po ba yung documented? Wala pa talaga kayong written contract of sale? Meron na rin po, Attorney. Meron na rin po. Okay. Sige sir, pangalawa po, ano po ba yung ibig sabihin ninyo when you mentioned earlier na yung barko po ay hindi nyo magamit? Bakit po ba? Ito, meaning po ba yung barko hindi siya nag-fit sa as described doon sa inyong agreement o hindi po siya good po for the purpose na in-acquire nyo siya? Although, Attorney, good naman po yung good naman po yung barko. Kaya lang, yung binibenta niyang barko sa amin, may may-ari na pong iba. Okay. So, it appears na hindi siya yung owner. Apo. Sinabi niya sa amin, Attorney, may may SPA siya from owner. Sige, sir. Ganito lang po yan, again, kung meron siyang document na pinakita na falsifikado, it's a crime po, falsification po ito. But also, given din na kaya po kayo nagbigay ng pera ay dahil nga po sa panloloko kanyang ginawa, pwede rin siya nga mag-fall sa crime of estafa. Nonetheless po, as to the specific charge po na pwede nyo ma-file, ang aking payo po muna dito ay ma-evaluate po na lahat ng dokumento at representations. Having said that, ang kailangan po ng ating office, if ever man na you would elect yung assistance ng ating opisina, ay malaman ang mga sumusunod. Saan po ba nangyari ang any of the transactions? And why is that so po, sir, Kasi po yung crime of estafa, kung yan nga po yung ating nakikita na possible na commit po niya, transactional po yan, sir. Yung venue po niyan, kung saan po naganap any of the transactions, such as saan ba na-consummate yung agreement, the delivery, or even the damage, kung saan po dineliver yung payment po. So, again, sir, nakikita natin, for evaluation sa possible na criminal case for estafa, and through whatever means po yung ginamit nga niya, one way nga po possible, yung falsification of document, yung misrepresentation nga rin po niya as to his
status among others. Now, kung hindi man po, no, para lang po aware na lang din kayo, kung hindi man siya enough para mag-constitute ng crime of estafa, at most, sir, civil case po for the recovery ng amount plus damages. Sir, no, for your guidance sa civil case, unlike po sa criminal case ng estafa or any criminal cases po, so regarding the venue, ang pinagsasampahan naman po sa civil cases, either of the two. Kung saan po kayo nakatira, based on residence po ni complainant, on respondent. Tanong lang sir, wala pa kayo prior demand na ginawa? Wala pa po. Wala pa po. Dito pa lang po kasi kay... yan, sir, no? Kasi despite yung mga remedies na na-mention natin, since yung it's all about the money naman po, no, ang courts natin and even lahat naman po, we're leaning towards alternative dispute resolution. So yung possibility naman na ma-resolve siya amicably out of court. And bukod pa doon, no, yung prerequisite din naman na padala muna siya ng demand letter. And baka naman po ma-resolve siya out of court. So we can also exhaust that. Kami naman, ako naman na po, attorney, mabigay lang yung pera, wala naman pong wala naman pong... Sir, so, lang na pong let's say, ma-realize niya niya and makita niya yung mga posible niyang kaharapin, hopefully, no, ay mag-cooperate po siya at ma-resolve po siya out of court. Malinaw na malinaw yung sinabi ni Attorney Jose Noel Hilario na po. Ang tinatanong niya, kung naintindihan niyo po yung kanyang paliwanag sa inyo. Okay. Sinasabi naman, ang main goal muna natin sa ngayon, bago umabot sa itaas, padalhan muna natin ang demand letter. Baka naman makipag-areglo. Tama po, Attorney, no? Bago humaba, bago tumagal, maiakyat muna. Pag-usapan, malay mo naman. Di ba? Opo. Para hindi na umabot sa punto na para magkakasuhan. Okay naman po yun. Ako, hindi naman ako anong tao Yung gusto ko lang maibalik po talaga yung yung kinuwang pera niya na hindi naman sa kanya po. At yun, no? Maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag at pagbibigay ng advice dito kay Sir Rodel. You're welcome po. Okay, thank you. Thank you, Attorney. Sige, sir. Ngayon naman, Rodel, naintindihan mo naman yung sinasabi ni Attorney. So, syempre, dahil hindi namin mismo matawagan yung inireklamo mo na si Luis, kumuha kami ng pwede magbigay sa iyo ng advice. Si attorney na mismo nagsabi sa iyo kung anong pwede. Pero siguro yun talaga yung pinakamaganda, which is yung out of court remedy. Where hindi mo muna ipapasok sa korte, dadaan mo muna sa mga demand letter. Pero the best, dyan talaga, demand letter Nasa lahat na, mapadalan demand letter talaga para talagang magising siya sa realidad na may kailangan siyang panagutan. Kumbaga kailangan ma-pressure siya para magbayad siya kasi hanggat walang ganun, hahayaan niya lang na umasa ka. Okay. Then Sir Carl, subukan niya nating tawagan yung naging parang assistant ni Mr. Luntayaw, no? Makakausap ba natin yan? Parang naging ahente niya. Subukang tawagan. Ito kausapin natin ngayon si Mark na nagpakilalang ahente ni Luntayaw. Good morning. Nandito si Rodel. Pumunta sa amin si Rodel. At sinasabi daw, nakasama mo daw siya sa Gensan nung tinignan daw yung barko. Yung una po naming pagkikita ni Sir Rodel, sir, yung binigay po sa akin na instruction nun ng contact po ni Sir Luntayaw, sir, is yung ahente rin po, sir, is mag-viewing na po. And then after that, sir, siyempre, sinamahan ko namin, sir, si Sir Rodel sa barko, and then nagtanong-tanong na rin po kami sa Coast Guard at saka sa Custom. After that, sir, bumalik po ng Maynila si Sir Rodel para magkapirmahan po sila ng kontrata ni Sir Luntayaw at saka nag-down po doon si Sir Rodel. Yun po ang nangyari nun, sir, after namin nagkita. Mark, hello Mark. Apo, yes, sir. May tanong ako, si Bitag Idinto, no? So, tanong ko lang, since kakilala mo itong retired general, ano nangyari dito? Bakit ikaw yung kumbaga naging ahente, pero it turned out sa dulo na ito pala ay hindi doon kay retired general or wala siyang kinalaman dito sa barko na to? Pwede mo ba kaming bigyan ng impormasyon? Alam mo ba yung kung talagang sa kanya ba to? Kasi parang parang bigla-biglaan na lang na may panloloko na dito Sige, Mark. Ganito, sir. Yung una po naming kakilala po ni Sir Luntayaw, last year po yun, sir, 2022, sir. May ahente rin po na nag-endorse sa akin, sir, sa iba niyang transaksyon. So, natuloy naman po yung transaksyon na yun, sir, hanggat
may na-offer po sa akin, sir, yung barko na to, sir, yung sa Jensen. Sino nag-offer sa'yo? Si Sir Luntayaw, sir. Okay. So, after that, sir, kasi may that time, sir, may buyer na po ako nun, sir. Hindi po natuloy yun, sir, kasi nahihirapan yung buyer ko sa pagkuha ng mga document. So, sinabi ko kay Jen, hanggang naputol na naman yung komunikasyon namin, sir. Then, after how many months, mga 3 months, sir, tumawag na naman po, sir, yung ahente ni Sir Luntayaw na nag-endorse sa akin. And after that, sir, sinundo ko na si Sir Rodel. Okay, so itong retired general na to, kumbaga 1 taon mo pa lang siya kakilala. Hindi mo talaga siya kilala, matagal na. At kumbaga... Ay, hindi ko po talaga siya kilala masyado, sir. Nagkakasama lang po kami, sir, sa mga transaction. Pero yung iba pong transaction na nasa Davao po kami, sir, natuloy naman po yung dalawa. Yung yung dito sa Jensen yung hindi. Pero nasabi mo, Mark, meron kang prior na before dito kay Rodel, meron kang naunang buyer nung barko, tama? Apo, sir, yung taga dito, ma'am, taga dito po sa Jensen. Okay, hindi natuloy. Hindi po natuloy, ma'am, kasi yung mga buyer po dito sa Jensen, alam po nila yung pagkukuha ng mga salvaging permit is pahirapan po. So, alam nila kung gaano kahirap, kaya ang ginawa, hindi na natuloy yung transactions. Tapos ngayon, naghanap ka ba o si Luntayaw na nakakita dito sa panibagong buyer o ikaw pa rin? Hindi po ako. Kakilala po ni Sir Rodel po. Pero Mark, maitanong ko lang, bakit umaabot sa punto na sinasabi nyo na pahirapan yung permit, na may mga problema, ganyan-ganyan. Bakit nyo tinanggap yung pera kung alam nyo mahirap kumuha ng permit? Yung regarding po sa pagtanggap po ng pera, sir, Sir Luntayaw po yung nun, sir, kasi that time, sir, is ako lang po yung ahente na nagsundo kay Sir Del. And then, sa mga document naman, sir, sa pagpaprocess po, sir, kasi nandun nga po ako sa Jensen, tumutulong na rin po ako, sir, sa yung pagdadala po ng mga, yung tinatawag na certificate of ownership, tapos yung pagpunta naman po sa Coast Guard. Pero with regard sa mga pera-pera po talaga, sir, sinabi ko na po kay Sir Rodel na hindi po ako nakialam. Okay, pero kumita ka ba rito yung totoo? Hindi po, wala po. Ako po yung nakagasto pa po ako. Alam po yun ni Sir Rodel. So parang nalugi ka pa? Oo, nalugi pa po ako. Kaya sabi ko nga kay Sir Rodel. Dawit ka pa, di ba? Po. Kasi yung, actually, tinutulungan nga rin ako. Pasalamat din po ako kay Sir Rodel kasi tinutulungan din po niya ako sa panggasolina, yung allowances. Kasi malayo-layo rin po sa amin, ma'am, yung sa amin ng Coast Guard, papuntang barko, tapos sa bahay ko, malayo-layo rin po. Actually, nakapunta na rin si Sir Rodel sa bahay ko, ma'am. Okay. Anong promise sa'yo ni Mr. Luntayaw dito, Mark, kung maibenta yung barko? Magkanong porsyento mo? Magkanong iabot sa'yo? Bibigyan po ako ng per kilo nun po. Piso per kilo yung promise po sa amin. Pag natuloy na po. Yung mag-start na po talaga yung cutting. Kasi yung mangyayari po kasi nun, ma'am, is timbang bayad po. Oo. Pag nag-cutting na rin po. Pag nag-cut, titimbangin, may piso ka ron. Opo. Usapan din namin ni Sir Rodel, ma'am, is kami na rin yung magkakating sana ng barko noon. Siyempre, sa computation ko pa lang po, malaki-laki na rin yung kikitain ko. So, tumulong na rin kay Sir Rodel. So makatuwid, wala ka talagang kahit anong involvement dito kay Luntayaw. Yung nangyari is parang naging messenger ka lang niya na parang siguro para sa transaction na ito, kinuha ka lang at sinabi lang na may commission ka, o alalayan mo, sige nito, gawin mo to, gawin mo yan, pero wala ka talagang involvement mismo directly from Luntayaw, parang utusan ka lang. Apo, yun po yung naririnig din naman po nila Sir Rodel, yung mga communication po namin ni Sir Luntayaw, kung ano po yung mga instruction sa akin, pinuforward ko naman kay Sir Rodel, at saka nung time na nagsasama po kami sa Jensen, nila-loudspeaker ko po yung phone ko. Okay. Alam mo ba na peke or pekendos yung mga papeles at hindi totoo yung special power of attorney na hawak niya? Hindi ko po ma-identify yun, sir, kasi sir, may notaryo po, sir.
So, So lumalabas. talagang mukhang legit siya para sa iyo. Although Xerox po siya, sir, kahit nga po si Sir Del, sinabi ko rin kay Sir Del noon, sir, baka manipulated tong mga document na to, sir. Or tanong-tanong na rin natin to, sir. So sir, nung nag-iimbestiga po si Sir Del noon, sir, pero after nun, nag-payment na po siya noon, may doubt na rin siya. Kaya nung pumunta na rin ako ng Maynila noon, sir, kasi may inasikaso din ako na refund ko, yung sa trabaho ko po. So, anong resulta? Anong resulta ng pag-iimbestiga mo? Actually, si Rodel po yung nagsabi po nun, parang piki yata eh. Tapos yun, nagtanong-tanong na rin po kami dito kay yung representative po. Okay. Ano nga daw? Peke daw? Peke? Oo, piki daw. Kasi iba daw yung perma eh. Iba yung perma ng owner. So yun nangyari, parang nabudol kayong dalawa nitong Luntayaw. Opo, yun po yung nangyari. Okay. Pareho sila. Pareho kayong dalawa, nagtulungan pa kayo. Ikaw kasi, naghabol ka kasi ikaw yung magkakating. Malaki nga naman yung kikitain. Ikaw din, sir, ganun din. Pero kawawa po sila Sir Rodel. Ma'am, sir, kasi mas malaki po yung gasto nila sa akin. Kunti lang naman po yun, yung mga panggasolina expenses. Tapos yung sinasama ko, nandito naman ako sa Mindanao. Yung kay Sir Rodel, pabalik-balik po kasi. Tapos dinala pa niya yung sasakyan niya. Yun. Nakakaiyak po yun. Pero sabi ko nga kay Sir Rodel, gusto ko sanang tumulong. Sabi, sir, tulungan kita. Gusto kong mag-testify. Kung magpapail ka ng kaso, kahit tutulong ka? Okay po. Okay. Tutulong ka ako. At least nandyan ka, no? Tutulong para kay Sir Rodel. Mag-witness. Mag-witness. Oo. Okay, sige. Basta huwag mo siyang iwanan, Mark, ha? Oo. Tumayo ka sa Pagka tabi niya. nalaman-laman lang namin na biglang umiska po ka pagkatapos mo magsalita dito, damay ka. mahirap na yan. Basta totoo yung sinasabi mo, siguraduhin mo, ha? May mga contact na rin naman po si Sir Rodel sa mga kaibigan ko. Okay. Sige. Sige, maraming salamat, Mark, ha? Apo sir. Thank you po, sir. Okay. Sige, i-breakdown lang natin, sir, no? Sabi nga ni sir, ang dami na niyang ginastos maliban dun sa 3 milyon eh. So, ibig sabihin, sir, yung pagpunta mo ron, pag-stay mo ng 1 month, so, ang dami ng danyos na dapat Kasama ko na yung bayaran mga tao ito. po doon yung magkakating dapat na yung magsusupervise. Opo. Ito naman na ginagawa natin ngayon, sana naintindihan naman yung sinabi ng attorney or sa public attorney's office kung paano magiging proseso. Ang gusto lang naman namin dito is magkaroon ng linawan ba kung anong gagawin mong susunod na hakbang para alam mo na sa susunod kung anong gagawin mo. And para sa mga lahat na nanonood din as well, maging aral din ito na maging cautious lagi, maging mapasuri sa lahat ng iba't ibang bagay, especially ngayon na holiday season, maraming mga tao na naiengganyo or nagagalante gawa ng mga 13th month and kung ano-ano pa. So, lagi tayo mag-iingat dyan, no? Saka, baka nanonood itong si Retired General Luntayaw. Sir, kung may mensahe ka, bago kami magbigay ng mensahe, kunyari, ayan, sa camera. Ayan, camera, tingnan mo, sir. Kausapin niyo po, baka siya ay nanonood ngayon. Dito ka, sir, titingin ka dito sa natin, ha? Jen, kung nasan ka man ngayon, nagmamakaawa ako sa'yo na kahit ibalik mo lang yung pera, Jen, alam mo naman kung saan ang galing yung pera na yon. From the start, Jen, hindi ako nagtago sa'yo ng sabi ko, uutangin ko lang yung pera, Jen. Lagi mong sinasabi sa akin, oo, madali lang yan, malaking kita dito. Ngayon, saan yung kita, Jen? Kawawa ako ngayon. Pamilya ko na yung naapekto. Pinagkautangan ko, Jen. Maawa ka naman, sana ibalik mo na yung pera. Kahit balik mo lang, Jen, wala nang tubo, okay lang sa akin. Yun lang. Malaking tulong mo na magagawa sa akin yan, Jen. Nagpapasalamat pa ako sa'yo. Yan po. Yun, no? So, talaga nakita natin kung ano yung mensahe ni Sir Rodel dito kay Luntayaw. And sa amin naman dito sa Bitag, ang masasabi ko lang ay asikasuhin mo na itong si Rodel. Kami naman dito ay open naman para makinig sa panig mo. Pero at the same time, kailangan mo pa rin managot sa mga bagay kung saan umuo ka, nag-promise ka, nangako ka, and may mga tao na nag-e-expect pagkatapos magawin yun. No? So talagang importante na magawa mo yun
Kasi kawawa naman talaga itong si Sir Rodel kapag hindi nagagawan ng paraan ang kanyang problema. Kaya kami dito sa Bitag, nagbigay na kami ng aming advice kung anong pwede nang gawin para masolusyonan ang kanyang problema. No? Okay. Saka, parang hindi ko alam if I'm not wrong, no? Parang ang pagkakarinig ko, ito bang pamilya rin ng may-ari ng barko, meron din silang gagawing legal action against sa tao na to. Kasi parang yun nangyari, falsification of document, di ba? Pinagmukha niya na siya ang authority na magbenta ng barko. May ganun ba, sir, na parang... Nakakausap ko yung kinatawan po ng parang ganun, sir. Pinag-aaralan po niya. Kasi nag-issue rin pa siya ng cheque, tumalbog po eh. So, in-issuean nilang tayo ng cheque. Tumalbog daw po. So, iba naman ang laban nila. Okay? Okay. So, yun, Sir Carl. Kaya yun, no? Dito nung tatapos ang una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod! Sikat na networking company inirereklamo, pinangakong produkto hindi binigay, mga biktima gusto ng refund. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo! Ngayon naman nagbabalik ang hashtag ipabitag mo. No? Ngayon naman sa susunod na sumbong natin, pag-uusapan naman natin ng isang networking scam or more or less networking na panghihikayat na bumili ng isang mga produkto para ibenta ito. No? And ito, hindi na bago sa Bitag ang ganitong klaseng mga sumbong. Kung maalala ninyo na nabitag natin noon ang Unlimited Network of Opportunities o mas kilala bilang UNO International Corporation, no? And ngayong araw naman reklamo laban sa networking company nito. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po si Marshall Magkay. Kasama ko po si Rodelo Ayagan. Dumulog pa kami dito sa hashtag ipabitag mo upang humingi ng tulong po sa pinasukan namin na negosyo daw sa UNO Networking. Nagpakilala pa sa akin si Rachel. Siya po yung nag-recruit sa akin, dinala ako sa UNO. Hanggang sa yung isip ko, nagbigay ako ng pera ko, binigay ko ng 10,000. Tapos po, kala ko hanggang doon lang. Tapos nung mga ilang araw, kinulit ako. Multiple account daw kasi yun doon daw yung mabilis ang kitaan. Yung pala, hindi pala totoo. Sila pala yung kikita. Yung pala yung negosyo nila, tao pala yung negosyo nila. Pinakilala po ako ng upline ko, si upline Rachel Barcero. Pinakilala niya ako sa mentor po. Doon po na yung mentor po, yun po yung nagpa-add ng account sa akin. Nagpa-15 account. Siya po yung nangulit. Ang gusto ko sana po mangyari, yung product po namin yung product ko po na receive ko. Gusto ko sana po, kung pwede sana pa-refund na lang. Na-recruit din po ako ngayong taon na to, noong October 12. Nakilala ko po si Idelin Samson Mirabono. Naisama po ako niya sa opisina ng UNO para po sumali. Marami po kaming kasamang nabiktima. Yung mga items po na nakuha namin sa kanila, yung mga toothpaste, sabon, gluta, pampakinis ng balat, pampaputi. Ang gusto ko pong mangyari, may balik po sa akin yung perang naipasok ko sa kanila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, so narito yung mga detalye na ibinahagi sa atin ng mga nagrereklamo, no? So si Marshall at Rodelo ay mga security guard. May mga nakilala daw silang mga babae sa social media. Nag-alok daw ang mga babaeng kachat nila na makipag-eyeball. Na makipagkita sila ay mga ahente pala ng UNO or International Corporation, itong dalawang babae. Dahil sa matatamis na pangako na dodoble agad ang kanilang pera, ay kumuha silang dalawa ng mga account na worth 10,000 pesos of beauty, wellness at health products.
Ngunit ang problema, hindi raw nila maibenta ang mga produkto dahil sobrang mahal daw ng presyo. Hanggang ngayon ay nasa kanila pa ang mga produkto at hindi naman daw sila kumikita. So, naakit daw sila sa mga matatamis na pangako na ang kanilang pera ay dodoble. So makakasama muna natin ngayon sa studio sina Marshall Bakay at Rodelo Hayagan. No, magandang Sino araw sa inyo si Marshall? Ako po. Ikaw, sir. Ikaw po ay Sir Rodelo. So, tanong ko, sir, ikaw, sir, paano mo na-meet? Paano? Sabi niya nga, social media, Facebook. So, paano po? Paano mo siya na-encounter? Yun lang ma'am na kilala kami sa social media, sa Facebook po ma'am na yun magipagkita sa SM North po. Tapos nung nag-usap-usap kami, yun dinala niya ako na dun sa, sabi niya boarding niya daw po ma'am. So ngayon sumama ako ma'am. Tapos nung makyat kami sa taas, yun ang daming tao. Yung pala, networking pala po yun ma'am. Okay. Sir, mauna tayo, no? Before kanya yayain, syempre sabi niyo nga, mag-meet up, mag-eyeball, Yes po. literal, date. Yes po. Yun naman ang nun eh. Ano ba yung eyeball, di ba, date? Matanong ko, single ka, sir? May kalibin lang. May kalibin ka, okay. Sige, kaya tinatanong ko kasi, yung una natin, sir, na dumulog sa atin, yung last year yun, may ako nagkamali, doon sa Seaman, kasi yung Seaman, single, sir eh. Same din sila. Ang ginawa, nag-chat-chat sila. So, medyo na, din yung complainant kasi maputi, makinis. Di ba? Kaakit-akit, may tsura. So, dahil single nga daw, single. Dahil single seaman, and ready to mingle. Oo. Dahil seaman, medyo, alam mo na naakit na Ganon din, sir, ang kanilang, nag-meet up, nag-eyeball, nag-chat ng matagal, nag-eyeball. Pagdating nga dyan din sa SM, pagdating doon, doon nga yun sa taas, networking pala. Same din. Ang iniisip mo ay lalabas kayo, kakain kayo. Kita lang mo kakain yun po. Yung kamit ko pala po, ginamit lang po yung picture niya. Lalaki pala yung kachat ko doon po. So never mong naka-face to Parang face. prospect po, yung nangyari po. Kaya yung pinakaano ko dito po sir, yung mentor po si Gerald Samiliano po. Kasi siya din po yung ng account ko, nagpabenta ng motor. Nagbenta rin ako ng kalabaw, tsaka ng utang pa ako. Tama ba? Yung kachat mo na babae, hindi siya totoo? Hindi po, sir. So yung nakipag-meet sa'yo itong Gerald? Okay, nag-post Yes po. na parang siya ay isang tunay na Yes babae. po. Tapos nung nagkaano na kami na magkita po, yung babae na po yung nakipagkita po. Sabi niya, ganito, ganyan, punta ka, ganyan, mag-usap tayo. Okay. Nung nagkita kayo, yung babae naman yung nakachat mo. Opo, yung nasa picture na po sa Pero yung kausap mo during nung mga umpisa pa lang, hindi siya. Hindi po, yung lalaki pa. Yung lalaki yung nag-FB, nag-chat sa iyo. Okay, paano mo nalaman na yung lalaki yun? Ang nagsabi, sa akin, yung nagkwento din yung po ma'am, yung babae na po yun na nagkipagkita sa akin. Sabi niya po sa akin, ma'am, na... So nakipagkita ka din dun sa babae, yung talagang babae? May buwan na pa ako babae? dun, sinabi niya. Di naman ako yung kachat mo, si Abgerald ang nakachat mo nun, ginamit niya lang yung picture ko. Ito ba yon? Yan, yung nasa picture, yan po, yung babae. Hindi, yung isa. Hindi, yung isa. Pakita natin isang picture. Yan. Ayan. Yan yung babae. So yan yung babae na kachat mo Yes, po, sir. Baka mamaya magkasamahan sila sa uno ni Gerald tsaka itong babae. Kasi sa uno ka din wala. Saka wala na po yung problema, sir. Wala na po yan. Wala na daw sa uno po yan, sir. Hindi, pero yung pinag-uusapan natin is at that time, nasa uno siya. Opo, at nakunan ka din ng mga package. Opo. Sa kanya ka ba nagbayad sa opisina? Doon sa sa mga yung si Jer Samiliano po, ma'am. Siya po yung kumuha ng pera namin. Yung item po, hindi po namin ginawa sa counter po. Inabot lang sa amin yan. Siya po nag-abot ng yung mga package po. So ano ang hindi kami mismo nagbigay sa'yo? ng pera sa counter po. Sila sa po. Counter, Opo, okay. Anong sinabi sa'yo? Anong gagawin nyo? Yun ma'am, yung yung sa una po na sabi niya mag-invest ka ng 10,000. Tapos sinano ako doon, ganyo ako doon, sinabi na ma'am na marami akong sana tao ma'am, pinakausap na pinakita yung mga sabi nila mga 1 month ka diyan, karoon ka ng sabi nila magandang buhay, sabi nila po. Tapos nung nag-invest ako ng 10,000 po ma'am, kala ko gando lang po. Tapos nung tinawag ulit ako, yung babae na ito,
Hindi na yung lalaki. Yung lalaki na po. Wellness. So, isang beses lang kayo nagkita ng babae, tapos tuloy-tuloy ang kausap mo para hikayatin ka bumili yung lalaki? Lagi ko po naging kasama sa ano po yan, sir, sa ano pa, sa uno sa networking po. Sino? Yan yung babae po. Hindi. Kaya nga, kasi sinasabi mo na nakausap mo yung lalaki, so nung una lang yun sa unang 10,000. Opo. Tapos yung sunod-sunod na transaction, yung babae? Yung lalaki na po. Ito, si Gerald. Siya po yung nagpa-add ng account po sa akin. Kasi yun daw, yung kapag marami daw kasi account, mabilis daw, marami daw income, saka malaki daw income po. Hindi ka naman pinilit. Ikaw ba, parang naano ka lang? Pinilit nila ako, sir, kasi yan, binibenta niya yung motor ko po, sir, na ano. Pinabenta sa'yo yung motor mo. So napilit Sabi niya, ka. benta mo na yung motor mo. So After 6 kahit, months yan, mapalitan so kahit natin ng ano, ng anong kotse, sabi singko, niya. kahit anong pera, walang nakuha yung babae sa'yo? Wala po, sir. Sa yung, uno? ano talaga sa... Ginamit lang yung picture Yung, niya. yung lalaki lang? Yung lalaki So lang ano po yung siya. pagkikita nyo ng babae doon? Yun lang po yung sa pagitan namin sa babae po, sir. Siya lang naman yung nag-recruit sa akin. Pero yung nagpaano talaga sa akin, nagpa-add na ang account, si Gerald po. So parang ang nangyari, sir, yung babae, yun yung front eh. Siya yung nauna. Kasi syempre, kailangan nga naman. Paano nga naman marirecruit to? Kung yung Gerald, kung nakita mo yung tsura ng Gerald, sa tingin mo, papayag ito. Di ba? Magiging interesado ba to? Kung yung Gerald na yan ang kumausap sa kanya. Syempre hindi. So ang pinront doon, yun ang inano, yung babae. Nakita mo naman yung profile ng babae. Pinrofile din siya eh. Yan, maputi. Nakita mo naman, may makinis yan. Palangiti, ayan. Mahilig sa crop top. No? Kulay pa kayo. Oo. Diba? Kahit papaano, magtitiwala ka, si sir, baka medyo nalulungkot, kailangan ng ka-chat, o kaano, ayun yung siguro. Tapos, yun yung babae, yun yung recruiter. Pero pagdating dun sa uno, Iba na po. ang nangyari, iba na. Yung sinasabi na nila, ito yung apply na nila, itong mentor na sinasabi. Yung mentor, ito yung nagsasabi na, dito kayo aahon ang buhay nyo. Tama po ba? Mas hihikayatin ka. So paano, ikaw nga sir, paano kayo hinikayat nitong mentor ninyo na si Gerald? Yung nga po, nung nakasali na po ako ng ano po, ma'am, ng isang account, pinano ako niyang ng multiple account daw po, ma'am. Hindi. Unahin muna natin doon sa first account, sir. Kasi sabi nga natin, wala namang sapilitan to kung gusto mong sumali o hindi. Kaso naakit ka lang doon sa sinasabing magandang buhay. Aangat ka sa buhay na idudulot nito. So yung first account na sinasabi mo, is yan yung 10,000 na parang starting pa lang doon sa negosyo. Doon sa sinasabi ninyo, product yun ibibigay sa'yo. Yung 10,000 na yun, product yun. Tapos yung product na yun ay ibebenta mo. Yun, ibebenta to, pwede to magamit to, ma'am. Yun ang sinabi po sa amin, ma'am. Pwede mong magamit. Pwede. So paano ka daw po, sir, kikita? Tutulungan daw nila ako, ma'am, na yung account ko daw, ma'am, lalagyan nila ng tao. Doon pa lang daw, ma'am, kikita na ako agad. Kahit wala pa akong pinasok na tao po. Parang ano, sir? Networking, pyramiding. May downline. May downline, may upline. So ikaw, pagka binigyan ng produkto, kukuha ka din ng mga tao sa ilalim mo para pagbentahan. And then pagkatapos mo sila mabentahan, baka makakuha ka pa ng tao na nasa ilalim mo. Kagaya nitong Gerald, siguro may marami din siyang mga tao na nasa ilalim niya, kasama ka na doon. Doon sila kikita. Kung gaano kadaming tao na nasa baba mo, kasi sinabi ba dyan, sir, kailangan lang to tao, yung product gamitin mo. Ngayon, gagamitin natin yung account mo. Kikita na tayo. O ikaw, hindi mo na kailangan kumuha ng tao. Kami nang bahala magpasok. Pero gusto mo, magpasok ka rin ng sayo para dumami yung nasa ibaba natin. Tama po ba? Ngayon, hindi ka na kailangan magbenta. Ikaw ay hayahay na. Kikita ka. Tama ba yun? Oo, tama po. Yun ang sinabi sa amin, ma'am. So, Pero ikaw ba, kumita ka kahit pa paano o wala talaga, puro labas yung pera mo? Yung may nakuha ko, sir, na pera, yung dahil sa 15 account po. Pero kapag one account ka o mga 7 account, hindi ka pa makakuha. Kumbaga parang bumalik lang sa'yo yung nilabas mo. Parang yung nakuha ko lang doon mga ano po, sir, nasa 14,000 dahil sa 15 account po. 14,000. Pero yung nilabas mo lahat, magkano? 150. Kasi 15 accounts. Yes po. Ay, na-recruit ako, dalawa, ma'am, yung kaibigan ko lang po. Pero nung nalaman ko na yung sistema, ma'am, hindi ko na pinadagdag sila ng account kahit alam ko. Anong klaseng sistema?
Yung ano pala yung negosyo pala nila dyan, sir, yung tao po. Pag wala kang pinasok na tao, wala kang income. Intriga ko dito si Sir. Paano ka naman, Sir, nasangkot? Magkaibigan po ba kayo? Magkakilala kayo? Paano? Naging kachat ko din po siya sa... Parehas na tao. Yes, sir. Tapos nag-meet po kami na parang dadaanan ko lang po siya sa mall na yun. Sa SM Itong North. kaparehas na babae? O iba pa to? Ibang babae naman. Dadaanan ko lang po siya kasi pupunta ako na sa kapatid ko. Ngayon nakipagkita ako sa kanya. Ngayon naisama niya ako doon sa sa kabilang kalsada lang. So, nakachat mo rin siya? Nakachat mo. Sa Facebook din? Facebook mo. So, iniisip ko, Sir, baka katulad din yung profile ng isa. Maputi. Ito ma'am, Ma'am Toneto. Yan. Iba talaga. Maputi. Blondie. Makinis. Okay, sige. Ngayon po ang sabi sa akin, sama ka, tingnan mo lang sa loob. Doon pala sa loob, may pinapakausap sa aking tao na gusto pala ako nilang ipasok doon sa na yun. Sabi ko, ma'am, pag-iisipan ko muna kasi siyempre pera-pera ang bibitawan ko dyan. Ngayon, sabi niya, wag mo nang pag-isipan. Ngayon na, tagal mo naman mag-isip. Sabi ko, ma'am, pag-isipan ko. Ang sabi naman niya sa akin, ang pangako niya, akong bahala sa iyo. Kahit hindi ka gumalaw, akong bahala. Ngayon napakuha po ako ng account. Ngayon nung nakita niya na mayroon pa akong pera, dagdagan ko pa daw kasi ibig sabihin, Sir, hindi ka gagalaw, hindi ka maghahanap ng tao. Siya po ang bahala. Siya ang bahala. Stay Siya put nang lang bahala. daw siya. Stay put ka lang. Oo, stay put ka lang diyan, kikita tayo, tutubo ang pera mo. May bumalik ba na kahit 5, ano man, na pera sa'yo? Wala po, sir. At nagtanong din po ako sa iba kong mga kakilala na sabi sa akin, bakit daw ako sumali dyan. Saka ang sabi niya sa akin, yung style ng pag-recruit nila, yung mga sinasabi nila, iisa lang sa amin. Kaya doon po ako napaisip na mali yung pinasok ko. Tapos, yung sa'yo naman, may mga product. Meron po, sir, apat na account. Ang sabi po sa akin, giveaway po yun. Yun ang sabi sa akin. Hindi po yun na product na, ang sabi sa akin, kung gusto mo, ipamigay mo. Para siguro maubos na yun. Pero hindi ko po siya ginalaw kasi na pag-isip ako, hindi ko gagalawin to. Kasi gusto ko mabawi yung pera. May balik ko sa kanila yung ng kompleto. Oo. Yung naghawak ba sa inyo sa yung sa iyo yung Gerald? Yung sa'yo, anong pangalan? Si Edeline Samsung Merabuna. Edeline. Okay. Kung sino yung recruiter niya, siya rin yung mentor niya. Ito kasi magkaiba yung recruiter tsaka yung mismong mentor. So siguro yung iba, yung ginagawa nila is para maging mas madali yung pag-recruit, especially sa mga kalalakihan, is hahanap sila na okay, magandang babae, ganyan. Kapag nakaka-recruit ka, bigyan kita ng dun sa package, bigyan kita mga 10%, ganyan, bigyan kita. So kaya siguro may ganun na estilo. Pero then again, kung titignan natin, hindi naman, I don't think that it would be an ethical ways of running a business. Kasi unang-una, you are using the perception na nagagandahan, na ganito, ganyan, instead of presenting kung anong benefits and kung ano talaga yung ibabalik na pera sa'yo. Kung anong klaseng sistema yung maganda, kung paano ipapalago ang iyong pera na talagang totoong mangyayari. No? Kasi everyone is responsible kung ano man yung mga business practices na gagawin nila. So wala namang problema dun kung ano yung negosyo mo, may produkto. I think ang nakikita lang natin dito kung paano sila mag-recruit, paano sila humikayat. Doon nagkakaroon ng problema eh. No? Tapos nandun yung deceitful act na sinasabi natin kung paano sila, katulad niya, ni-recruit, puro Facebook sila. Diba? From the start, hindi na sinabi na ito yung papasukin mo. Kumbaga, pinapasok muna sila. Hulog kayo mga bossing sa bitag. No? Saka huwag kayo masyadong magpaniwala sa mga too good to be true na mga offer na or pangako na hindi kayo kikilos, magkakapera kayo. Sabi pa nga nila sa amin, yung motor, pwede daw, mabilis daw ang pera, pwede kami makabili agad ng 4 wheels.
Talagang ano na kung ano-ano Kaya yung sinasabi sa inyo. Ganito, para magawa natin ng aksyon yung problema ninyo, kakausapin natin ngayon ng Director of Securities and Exchange Commission, si Attorney Oliver Leonardo. Good morning po, Attorney Oliver. Magandang hapon, attorney. Magandang umaga, Attorney. No? Magandang umaga. Live po tayo, sir, IBC TV 13, NCL TV 36. Ako po si Carl Tufo, kasama ko din si Bitag Tunet at Bitag Din. Sir, meron kami ilalapit sana na problema ng itong mga nagre-reklamo sa amin kung saan meron mga ni-recruit ng isang networking company. And yung estilo, sir, ng paghihikayat, siguro yung nakikita namin posibleng problema kung saan may magandang babae, tapos mamaya manghihikayat ng mga kalalakihan natin, tapos aabot sa punto na aalokin ng package, and then hanggang sa punto na tatambak na lang ng tatambak yung mga package, and then hindi na nila mabenta, and then yung nangyari is parang nakunan pa sila, sir, ng pera. Do you have any certain regulations or any ethical standards concerning that certain practice, sir? Yung mga ganyan, yung pagbebenta ng package na kung saan may mga nakapaloob na produkto na kasama dito sa mga packages. Pero kung titignan mo, syempre, yung ganitong membership fee or entry packages, napakamahal. Hindi mo naman talaga actually binibili yung mga produkto individually, hindi mo naman kinakailangan yun. But you have to purchase the packages para ka maging member, at hindi lang yun. Walang mangyayari sa'yo kung hindi ka makakapag-recruit. Kung ganyan ang modus, papasok yon dun sa aming nire-regulate na tinatawag na financial product called securities sa pamamagitan ng investment contract. Actually, sir, wala nga din daw binigay sa kanilang kontrata, and basta lang nagbayad sila at binigyan na lang ng produkto. Wala ring resibo. Walang resibo. Yun nga ang ating sinasabi pag nag-aalok ng mga ganyang investment opportunities sa pamamagitan ng mga package, mayroong mga kasamang produkto, although parang secondary lang yung produkto na kasama dito, hindi mo naman actually binibili. Ano yan yung securities na kinakailangan ng secondary license ng isang kumpanya bukod pa sa pagiging registered sa SEC. Maging yung mga individuals na nag-aalok niyan, kailangan ng lisensya bilang security salesman. At the same time, hindi lang paglabag doon sa batas na ipinatutupad ng SEC, yung Securities Regulation Code, na yung pagre-recruit sa mga ganitong scheme, ang tawag dyan pyramiding or change. Yes, multi-level marketing. Yes, tama, sir. Under the Consumer Act of the Philippines, ipinagbabawal yan. At ang nagre-regulate naman yan, yung Department of Trade and Industry. Sir, pagdating dito, yung UNO International Corporation ba is registered under SEC? Registered siya, oo, yung UNO o kilala rin bilang sa yung kompletong pangalan niya, Unlimited Network of Opportunities. Yes. Okay. In fact, ito nga, may na-issue na tayo na advisory, hindi laban sa UNO but yung sa mga team ng UNO, yung Project 1.8, pwedeng makita ang aming abiso, babala, warning sa public. Pinalabas namin ito sometime in 2021. Ganyan yung mga packages na yan. Sir, so sa tingin nyo ba, sir, may posibleng problema kagaya nga ng sabi nyo may abiso na din kayo or babala base dun sa mga UNO na tao? Ano, sir, yung masasabi nyo dito naman sa specific na case nitong dalawa kung saan parang nahikayat sila ng husto, yung iba gumamit ng babae para manghikayat, tapos umabot sa punto na talagang napabili sila, sir. Anong assurance kaya mabibigay or anything or solution, sir?
Pwede siya mag-ain ng reklamo sa atin na bukod pa doon sa other remedies niya, pwede lumapit sa ating law enforcement agencies, NBI, PNP para sa kasong estafa bukod doon sa civil case for breach of a contract with damages na kasi hindi na mabawi yung pera or merong kung hindi man na i-deliver na produkto or yung pinapangakong kikitain. No? And nasa kanila nga daw po, attorney, yung produkto, hindi nila magamit. Hindi naman daw nila kailangan. Kasi, paano mo ibibenta yun? Ito nga yung sa mga ganitong scheme. Kung ikukumpara mo yung mga produkto na kanilang supposedly dapat ibenta, napakamahal, kasi sa kanila mo lang mabibili. Kung talagang napakaganda ng produkto na yan, bakit hindi mo makikita sa mga ordinary outlets, mga groceries, tapos yung mga produkto, walang rehistrasyon sa Food and Drug Administration kung ano man yan, beauty or skincare products, o yung ating mga kinakain o naiinom, bukod doon sa kumpanya na dapat rehistrado sa FDA, pati yung produkto dapat register din. Attorney, sabi niyo nga po may kayo ng Uno International Corp, yung mga tao nila. Di ba po yung mga tao nila is under naman po ng ng company mismo? So ano pwedeng isanction natin dito sa company, if ever po? Ano yun, na base sa gagawin na investigasyon, kung yung kumpanya lumalabag doon sa aming mga regulasyon, pwede tayo magpakataon yung tinatawag na administrative enforcement actions. Pwedeng yan, yung babala, cease and desist order, kung registered man siya, pwedeng ma-revoke yung kanyang registration at pwede rin tayo mag-ain ng criminal case. Mangangalap tayo ng ebidensya. Opo. Attorney, hilingi lang po kami sa inyo ng tulong, no? Kasi hindi lang to minsan, hindi lang to isang beses, 2 beses, 3 beses na dumulog na sa amin. So, I think kailangan na po namin i-endorse po sa inyo yung mga complaints po para magkaroon na ba po ng agarang action po. Sige po. Pwede nyo hong i-refer sa aming opisina para makita natin na masuri ang mga reklamong yan at inikatin natin ang publiko na dumulog sa aming ahensya sa Securities and Exchange Commission sa pamamagitan ng aming department, Enforcement and Investor Protection Department. Okay. Sige sir, yun lang naman yung inaantay namin sir at maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag, Attorney Oliver Leonardo. Maraming salamat din po. Thank you po. Thank you sir. Okay, so nakita mo naman yung sinabi ng director mismo ng SEC na talagang pwede naman silang may magawa kasi markado na naman din talaga yung Uno sa kanila at pwede naman namin kayo i-refer dun sa SEC para magawan nila ng paraan kasi meron naman silang enforcement body para magawan ng paraan yun to the point na closure or cease and desist or whatever it is. Yes, revocation of, sabi na, permit. So may power sila doon. Saka sa susunod huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga... Kapag dating sa mga ganyan. Iwas na sir sa Facebook. Maraming malilikot ang pag-iisip dyan pagdating sa social media. At yun lang naman, asahan nyo naman na talagang gagawin namin ng paraan at tuloy kami nakatutok sa case ninyo, no? Sabi nga natin, maging vigilante tayo, maging vigilant tayo. Lagi bago pasukin yung mga ganyang bagay, is pag-isipan muna. Sabi nga lagi ni Sir Ben, no? Nasa amin, nasa bitag ang paalala, pero nasa sa tao ang pag-iingat. Okay po? Oo. And maraming salamat sa paglapit dito sa bitag at para sa, pagtiwala sa amin sa paghawak ng sumbong ninyo. Salamat din pa sa Ayun. At dyan nagtatapos ang programa, hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak #ipabitag mo.